I'm seeing someone here na nagmo-move forward. Slowly man ito 'no, kagaya ng bangkang 'to na hindi dumotor, pero nakikita ko 'no, na may nagmo-move forward 'no, at yung iba puwedeng timeless nga ito, puwedeng tapos na, matagal niyo ng sinimulan na magsagwan rito 'no, and you're almost there, right 'no, sa kabilang side of the river. And for some reason, nagkalat rito, no, ang mga opportunities. And I think these are lots of opportunities here for you guys because you're almost reaching the end of that river, no? Nakakatawid ka na. But there's also an energy here of another energy, which I do pick up, no? This is someone here connecting or that you have dealt with or that you're dealing with right now. Just take how this resonates. But this person here, parang hindi niya rito matimpla ang kanya ritong, magulo yung isip niya, magulo rin yung nararamdaman niya 'no, may pagkabagabag tayong nakukuha sa kanya. I saw the World card and the Devil. Yeah, the Devil. So kung sino man siya, I think hindi na kayo nag-uusap ngayon. Wala kayong koneksyon. Okay, so let's go ahead and check these messages here for ya guys. Collective. No. Whoever this person is na connecting sa'yo, kilala mo siya. And for some reason, I think nagkaroon siya rito 'no, ng malaking tanda at malaking marka sa'yo para matandaan mo siya 'no. Kasi nakikita ko that you know this person here, okay? This person here could be someone with the Queen of Swords energy, like matigas yung personality niya. But for some reason, I'm picking up that this person here, possible na pwedeng this person here is mainit yung dugo niya. Yun yung nakukuha ko na mainit yung dugo niya sa'yo, or this person here is someone no, na hindi ka niya gusto. This could be anyone. This is not just, about love and romantic relationship. But someone here is mainit yung dugo niya sa'yo rito. This is someone here from the past, but for some reason, okay, iniisip ka niya. Uy. Okay. Hey there mga may loves collective! Thank you so much dahil nandito na naman kayo ulit at nakatambay sa channel ni Iti. So welcome sa mga new subscribers. Yan, no, ako po si Yan. Tuloy po kayo. At sa mga returning subscribers, no, maraming thank you po sa inyong walang sawang support. So, wala tayong gender dito, bahay, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. You can flip roles if you want. This is general messages right here. So, kung makaresonate ka man, please apply this into your own unique situation, babes. So, I do see right here, no, let's get straight to the point. We've got the Tower together with the Death. This only means, plus the Ten of Swords, no? This only means, no, na meron ditong isang energy na strongly na nakakonect pa rin sa inyo right now.
but you're not paying attention to that energy. Ibig sabihin, this energy of this person, no, is still thinking about you at posible na iniisip ka pa rin niya strongly. Mataas yung chance ang ganon. Like, it's really more than 75%, no, na iniisip ka pa rin niya. And whoever this energy is, akala niya na-destroy, I'm picking up that word, akala niya na-destroy ka niya rito. Akala niya na-destroy ka niya, ano man yung ibig niya sabihin rito. Akala niya nasira niya yung buhay mo. Akala niya rito, no, na napababa niya yung loob mo. Akala niya rito, no, nagdulot ito ng hindi maganda sa'yo. Akala niya rito nanalo siya. Okay? So, from the looks of it with the Tower and the Death card right here, this person did cause this big situation sa inyong nakaraan, no? Or this caused this big drama in your past right here, no? Which is, nakikita ko rito na parang isang matibay daw na ebidensya, no? Para masabi niya sa sarili niya na nasira ka niya. This person destroyed your world probably. Okay? This person could have done something to you na pwedeng nakasira ng loob mo, nakasira ng mundo mo. Like, parang it's a malaking chaos, no, na dinulot niya, malaking conflict noon. But for some reason, you've detached your energy from this Queen of Swords. Yes, this person is appearing as the Queen of Swords. This is just an energy. Wala tayong gender. So, ibig sabihin, this Queen of Swords right here is giving me the vibe that he or she is mainit yung dugo niya sa'yo. That's why ginawa niya to. Hindi niya rito gusto mga babes, no, na makatanggap ka rito ng mga bagay na magpapaligaya sa'yo. Ayaw niya rito makitang nagtatagumpay ka at kung sino man siya na nakita ko na meron daw siya ritong ginawa na matinding bagay sa'yo, pwedeng kasalanan or pwedeng parang nag-cause ng dilubyo, ganyan, or conflict sa life mo noon, no? At parang dahil doon mahihirapan ka rong makabangon. So, yun talaga yung iniisip niya. Okay? Or yun yung finifeed niya sa isip niya. Kasi for some reason, hindi ka na nagbibigay ng attention sa kanya. Even though kilala mo siya, no? At even though nag-create ka na ng wall, mataas na wall sa pagitan ninyong dalawa, like literally, no? Hindi mo na hinahayaan maka-enter tong person na to sa world mo, no? For some reason, nakakaramdam siya rito ng kakaibang energy, no? Na pwedeng tinataglay mo. Pinapaniwala niya yung isipan niya rito na nasira ka niya rito, but for some reason, bakit may bumabagabag rito sa loob niya na parang mali ata yung inaakala niya rito. Are you all getting my point here, sweethearts? This only means that this person here, yun yung gusto niyang paniwalaan, na yung malaking bagay na ginawa niya noon, no, is posibleng nakasira ng buhay mo, nakasira ng mundo mo, nakasira sa pinangarap mo. Either meron siya ritong ginawa na malaking bagay na alam niya rito na magdudulot, no. Iba-iba naman kayo ng pinagdaanan sa life. Pero you have this very specific person who caused this big chaos in your life. And that is this specific person that I'm talking about. You know who this person is. And that's why you created this big wall, no? Para hindi siya rito makarating sa iyong mundo ngayon. Pero little did this person know na yung ginawa niya, kaya ganyan siya, 'di ba? Parang naiisip niya pa rin dito na parang pinapaniwala niya, ba't niya kailangan paniwalain ang kanyang isip rito na na-destroy or nasira niya rito ang buhay mo? Eh, pero bakit gano'n? Parang hindi siya rito tuluyan maging masaya, hindi maging legit ang kanyang kasiyahan. It is because this person is feeling the opposite. Kaya para i-convince ang sarili niya rito, nire-recall niya yung nakaraan, no, para paniwalaan yung sarili niya, hindi, nasira ko na si collective, nasira ko na si collective. So, ibig sabihin, sira na yung buhay niya ngayon. Hanggang ngayon, naalala niya pa rin yung ginawa ko, hindi maganda sa kanya. Kaya mahihirapan siya rito maging masaya sa buhay niya. But how come? This person is feeding his or her mind that thought. Pero yung feeling niya is telling the opposite. Yung nararamdaman niya nababagabag, no?
yung brain niya pinapakain niya ng gano'ng impormasyon, na nasira ka niya, na nasira niya ang mundo mo, na nasira niya rito 'no, ang pagkatao mo, ang pangarap mo, nahihirapan ka ngayon sa sitwasyon mo. But how come this person's feelings and emotions ay hindi tumutugma sa iniisip niya? It is because tama siya, it's the opposite. Ang nangyayari ngayon sa buhay mo, with the Seven of Swords energy to the Six of Swords, Queen of Wands, yes, you're appearing as the Queen of Wands here, babes. Four of Wands right here, Six of Wands. Nagpapasalamat ka pa sa kanya dahil sa ginawa niya na itulak ka papunta sa tamang pathway na dapat mong daanan. So in short, yung iniisip niya rito na galit ka sa kanya, yung iniisip niya rito 'no, na sobrang puot yung nararamdaman mo 'no, like hindi yun. Nagpapasalamat ka pa nga dito sa person na 'to, kasi kung hindi dahil sa ginawa niya na yun, hindi ka ngayon mga babes 'no, mare-relocate sa iyong location, like literally 'no, hindi ka rito mapupunta dun sa tamang pathway, kung hindi dahil sa ginawa niya. Parang gusto mo pang magpasalamat sa kanya rito dahil thank you sa ginawa mo dahil napunta ako sa tamang landas na dapat kong puntahan. Bakit? Ano bang meron dito sa landas na yan, Miss Yan? Well, if this is for you, if this reading is for you, then you know the answer already. Dahil sa ginawa niya. For example, sa love at commitment siya rito nagkasala ng malaki sa'yo noon. Dahil sa ginawa niya, kung inagaw niya man yung person mo or gumawa siya rito ng paraan para magkasira kayo ng person mo, dahil sa kanya, napunta ka sa marriage at the right commitment with the right person. You're Mr. Right and you're Miss right here, no, nakilala at matatagpuan mo dahil sa ginawa niya. Timeless ito, no, so just take how this resonates. Sa iba, nangyari na to. Sa iba, nangyayari pa lang sa kasalukuyan. At sa iba, pwedeng sa hinaharap pa mangyari, no? At nakikita ko rito na dahil sa ginawa niya, kung hindi naman love and commitment, no, yung sinira niya rito, pwedeng sinira ka niya rito sa trabaho, napunta ka pa sa tamang trabaho para sa'yo. Ang ganda ng mga benefits, yung sahod na gusto mo, no? Yung mga mababait at mga mabilis lapitan na mga katrabaho, no? Like very healthy na environment sa inyong work, job, or business, dun ka pa talaga na-relocate. So, how good news is that, diba? Napaka-good news nun, no? So, yung parang bagay na inagaw niya sa'yo, like let's say, no, dinaya ka niya with this contest, example, sa sports, no, because of his or her connections right here, na ikaw naman dapat yung number one, ikaw yung deserving manalo, but because dinaya niya yun, no, and maybe that is so important to you. Example lang to mga babes. I'm citing examples for you to be able to see if this is your situation here. Okay. So yeah, no, if that is the case, hindi siya deserving pero nakuha niya yung bagay na yun, no, di napunta ka palalo dito, no? Hindi mo nga nakuha yung number one place before, pero let's say, no, ngayon, nagkakaroon ka ng pangalan dun sa sportsman yan, sa art contest na yan, sa painting world, sa mga artist world, na bibuild mo yung pangalan mo. No? Ikaw yung mas sumisikat, ikaw yung mas umaangat, ikaw yung mas nakikilala sa field na yan, sa larangan na yan, ano man yan. So kung ano man to mga babes, no, yung iba pwedeng ito, nasira ka nitong person na to sa family mo, no, nakikita ko rito na ngayon mas maganda pa at mas matibay pa ang samahan mo with your family or sa friends mo, siniraan ka nitong person mo, no? Pero mga babes, diba, ngayon mas maganda ang samahan mo sa mga kaibigan mo, no? Salamat sa'yo kung sino ka man. Thank you sa'yo, dahil sa'yo,
ang ganda ng buhay ko ngayon. Salamat sa mga bagay na ginawa mo. Like, hindi yun sarcastic. It may sound sarcastic sa kanya kasi hindi siya makapaniwala dun. Pero kung magkakaroon kayo ng pag-uusap at mabibigyan ng pagkakataon na pasalamatan mo siya in person, gagawin mo yon hindi para asarin siya, kundi dahil galing talaga sa puso mo. Gusto mo talaga magpasalamat kasi kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo at mga mangyayari pa sa buhay mo with the Ten of Cups energy, Nine of Coins, Eight of Wands. Ang gaganda at yun ay dahil sa ginawa niyang big time before. See? Sino mag-aakala na yung ginawa niyang inaakala niyang malaking pasabog na sisira sa'yo na pwedeng nagwasak ng mundo mo noon. Pero let's talk about that word noon. Noon pa yun, no? Dahil sa ginawa niya, nakita mo ngayon yung sekretong daanan na talaga namang dapat ay para sa'yo. At kung mapagbibigyan rito ng pagkakataon, gusto mo siya ulit makita rito upang magpasalamat. Thank you sa nangyari sa atin noon, sa ginawa mo. Maraming salamat. Hindi mo na kinakailangan humingi ng kapatawaran dun kasi wala naman din siya talagang kabalak-balak na humingi ng sorry sa'yo, no? Pero, alam mo yung parang isang malaking kamay no, na parang masasampal siya ng pagkalakas-lakas no, sa kanyang peslak dahil sa sasabihin mo. Kasi ikaw to na parang hindi mo ma-contain yung happiness eh. Sobrang overwhelmed ka sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Yung love life na deserve mo, yung mga tamang koneksyon dumarating sa buhay mo, mga oportunidad sa kaperahan, pag-grow ng money mo, business, career, no? You're working in a company right here, confidence, mas lalo ka pang gumaganda, nag-glow up ka, yung energy mong saya-saya mo ngayon, no? Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Ano, ikaw to na hindi ka plastic pero sa loob-loob mo dahil dito sa tao na to parang nagbubukas rito, nagiging awakened rito, no, ang yung thoughts, ang yung whole soul, no, yung buong kabuuan mo rito, no. Gusto mo magpasalamat sa kanya kasi alam mo na dahil sa kanya eh. Okay? Parang yung time na yun na napilitan ka iwanan lahat ng mga bagay na yun, dahil yun sa kanya. At kung hindi dahil sa kanya, alam mo baka nga bigyan mo pa 'to ng ani 'no, parang gusto mo pa siyang regaluhan dito ng expensive or gusto mo siyang ilibre rito 'no, para lang magpasalamat dahil ang gaganda ng mga nangyayari sa buhay mo 'no. At okay, for this person here, for some reason, if this is something here that the universe will allow at talagang magkita kayo at talagang mapagpasalamatan mo siya in person. This person, I'm seeing him or her holding his or her fist like this. Nanginginig. Punong-puno ng galit yung puso niya. No? Bakit? Bakit? Kasi akala niya nagtagumpay siya eh. Akala niya nagtagumpay siyang sirain yung mundo mo. Pero hindi. Siya pa yung nagtulak sa'yo, no? Nagtulak sa'yo para mapunta ka sa napakagandang mundo na nararanasan mo ngayon. You see, if one will continue to hold that grudge in his or her heart, then wala siya ritong ibang sinisira, kundi ang sarili niyang mundo, ang sarili niya. You see, be thankful for everything that you have. And yun yung kulang sa kanya. Because whoever this individual is, hindi siya naging kontento sa kung anong meron siya. Kaya kahit hindi yun maganda, kahit hindi yun mabuti at hindi yun bagay rito na katanggap-tanggap, no, ginawa niya yun before. Kaya walang ibang sumira rito ng mundo niya, ng sarili niya, kundi siya.
Wala talagang nagagawang maganda yung pagtatanim ng sama ng loob, mga babes, 'no, at hindi pagpapatawad. Wala talagang magandang nagagawa at naidudulot yun, okey? Kaya yung ginagawa mo ngayon, nagpapatuloy ka dito sa buhay mo at pinu-pursue mo yung mga bagay dito at nagpapasalamat ka sa kanyang tunay. Like tunay yung nakikita ko sa loob-loob mo, nagpapasalamat ka sa kanya dahil ang gaganda naman nangyari sa buhay mo. Hindi ka plastic dun kundi yun talaga yung nararamdaman mo because you're thankful that your heart cannot contain it because it's so overwhelming. You feel blessed. That's why blessings keep coming sa buhay mo. Wow. So yeah, these are all the messages I've got right here for you, mga my loves. Thank you so much. Sarang hayo, love, and light. Annyeong.